Update mo na nga tayo sa mundo ng basketball sa Gilas Pilipinas. Do or die game na laban ng Gilas Pilipinas at Kingdom of Saudi Arabia kasado na. Samantalang mga Arabo, suportado nga ba ang Gilas Pilipinas? Ngunit bago nga tayo magpatuloy, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload. Pakipollow na rin ang aking Facebook page na Pinoy Viral Sports Official. Maraming salamat. Mamaya na ngang alas 12 ng madaling araw ang laban ng Gilas Pilipinas sa qualification to quarterfinals. Do or die game nga ito para sa Saudi Arabia at Gilas Pilipinas dahil ang matatalo dito ay eliminated na sa FIBA Asia Cup. At dito rin malalaman kung sino ang may pinakamaraming taga-suporta, ang Saudi Arabia ba o ang Gilas Pilipinas. Ngunit kung atin ngang titignan ang mga naging laban ng Gilas Pilipinas kontra nga dito sa Saudi Arabia, hindi pa nga nananalo kahit isang beses ang Saudi Arabia sa Gilas Pilipinas. At pagdating naman dito sa team comparison sa FIBA Asia Cup average per game, bahagyang tumataas ang Saudi Arabia. Halimbawa na lamang sa points, sila ay may 83 samantalang 79.7 lang ang Pilipinas. At sa rebound ay mas mataas ang Pilipinas, 42.7, 41.3 lang ang Saudi Arabia. Sa assist naman ay mas lamang ang Saudi Arabia sa 19.7, 19.3 lang ang Pilipinas. Sa 2 points lamang ang Saudi Arabia, 52.3%, sa Pilipinas 49.6%, sa 3 point mas lamang pa rin ang Saudi Arabia, 34.1%, sa Pilipinas 31%, at sa free throw lamang pa rin ang Saudi Arabia, 70.3%, sa Pilipinas 68.2%. At hindi na rin nakakapagtaka kung bakit biglang tumaas ang average ng Saudi Arabia dahil unang-una, ibang lineup na ang kanilang ginamit dito sa FIBA Asia Cup at mas malalakas na. At kailangan ding mag-ingat ng Gilas Pilipinas dahil ayon nga sa report ay may 3 players ang Saudi Arabia na magbibigay ng sakit ng ulo sa Gilas Pilipinas. At unahin na natin ang isa sa kanilang mga key player, si Muhammad Ali Abdurrahman, 30 years old, 6'4", point guard. Nag-a-average ng 23.7 points at matinik ito sa 3 points at naglaro na rin sa NBA G League sa Canton Charge na nag-a-average ng 5.6 rebounds, kaya naman dapat tong bantayan ng Gilas Pilipinas. At ang pangalawa nilang key player, si Mohamed Al-Suwailim. Ito nga daw ang ipangtatapat kay Junmar Fajardo dahil may height din siyang 6'10 at siya ay center. At siya nga ay nag-a-average ng 14.7 points, 12 rebounds at 3.0 blocks sa kanilang group stage. At ang kanilang ikatlong key player, si Khalid Abdel Gabar, na nagsabing babawi at maghihiganti sa mga talo sa Gilas Pilipinas. Siya nga ay point guard at may height na 6'3 at siya ay nag-a-average ng 8.3 points, 6.0 rebounds at 7.7 assists. At siya nga ay pamilyar na sa Gilas Pilipinas dahil naglaro siya noong 2023 FIBA World Cup kung saan nag-average siya ng 12.5 points, 5.6 rebounds at 7.0 assists. Kaya naman kabisadong-kabisado at hindi niya na makalimutan ang Gilas Pilipinas. Kaya naman abangan na lang natin ang pwedeng gawin ng Kingdom of Saudi Arabia sa Gilas Pilipinas at kung mananalo na ba sila sa Gilas o matatalo pa rin at ang Gilas Pilipinas ang tuluyang papasok sa quarterfinals. At sa ibang balita naman, ang mga Arabo na ito ay talaga namang nakakatuwa dahil sinusuportahan ang ating national team, ang Gilas Pilipinas. Makikita nga dito na suot-suot pa ang Gilas jersey at winawagayway ang bandila ng Pilipinas. At ang Arabo nga na nasa larawan, walang iba kundi ang content creator at 100% pusong Pinoy. Ito nga ay si The Saudi Pinoy. Suportahan natin ang kanyang Facebook page. Sa mga laban nga ng Gilas Pilipinas kontra Chinese Taipei at New Zealand, talaga namang nakasuporta itong si The Saudi Pinoy at mahal na mahal niya ang Pilipinas. Ngunit meron nga siyang nilinaw. Sa magiging laban mamaya ng Gilas Pilipinas kontra sa Saudi Arabia,
Sa Saudi Arabia muna siya susuporta, which is karapatan naman niya dahil isa siyang Arabo, kaya naman okay lang yan kababayan. Ang importante, ikaw ay pusong Pinoy at mahal na mahal mo ang kultura ng Pilipinas, kaya naman saludong saludo kami sa iyo.